May kulang pa kaya dito sa mga dala ko? Wala na. Sapat na siguro to. Kaya ko to. Kung bakit kasi pagkalayo-layo ng bahay mo eh. Sa wakas. Mahigit isang taon na rin akong hindi nakakakita ng tao. Ano kaya kung ulamin kita? Natutuwa po ako makita kang muli, Manong Anto. Natatandaan niyo po ba ako? Ako si Fumabaki. Oo nga. Baki, ang batang uhugin dati. Hindi ako makapaniwala. Laki-laki mo na. Kumusta na si Yonjiro? Matagal na kaming hindi nakita. Siguro naman, ayos lang siya. Mabuti naman. O sige, iimbitahin kitang maghapunan ngayong gabi. Sariwang ka rin ng oso, magiging pagkain natin. Kawawang bata. Pagod na talaga siya. Grabe, ang laking puno. May shortcut akong alam para makarating dito kaagad. Kumusta nang lagay mo? Mabuti. Ang laki ng punong ito ah. Oo, wala siyang kapares. Matanda na ang puno niyan. Siguro mga 1,000 taon na. O baka masigit pa. Ganun katagal? Ang mga kauri niyang puno, hindi tumatagal tulad niya. Iba talaga siya. Hanggang ngayon, matibay pa rin. Kung iisipin mo, sanggol pa lang ang sangkatauhan kung ikukumpara sa edad ng punong ito. Pero mo yon? Baki, ano bang tunay na dahilan at naparito ka? Hindi parang laro ang mabuhay sa kagubatan. Kain na. Ito ba ang karni ng osong sinasabi mo eh? Hilaw pa ito eh. Oo, ganito kami ni Yonjiro kahit noon. Hilaw namin kinakain ng mga napapatay namin. Mabuti para sa katawan ng hilaw na karne. Talagang mapupunta sa iyo ang sustansya. Kaya pala ang laki-laki na ng katawan mo, Manong Anto. Iba talagang buhay dito sa gubat. Wow! Ang sarap pala! Di naniwala ka na. Ito nga palang lasa ng biskwit. Kung gano'n, napuruan ko pala ng boxer na yon. Oo, pero isa siyang World Heavyweight Champion. Ang hina mo pala. Huh? Gusto mo ba siyang balikan? Baki?
Bago dumating si Yonjiro dito, kahit sino hinahamon niya, pero akong naging katapat niya. Ha? Manood ka. Ah! Ito ang tandaan mo. Kailangan kumain ka ng kumain para lumaki ka. Ah! Ako ang tutulong sa'yo. Tuturuan kita ng 1 buwan. Gagawin natin sa katawan mo ang lahat ng pagsasanay na ginawa ko para maging katulad mo ako. Ah! Salamat po. Pero meron pa po sana akong hihilingin sa inyo, Manong Anto. Ano yun? Baki? Mr. Tchaikovsky, kunti-ngiti naman dyan. Mag-pose naman kayo dalawa na parang naglalaban. Ma'am Suzy, si Master Baki po. Anong problema? Ano po sa palagay ninyo? Pabayaan lang natin siya. Po? Iyon ang kailangan niya gawin para maging katulad siya ng lalaking pinapanood ko. Kung yan po ang gusto ninyo, ma'am. Anong sabi mo? Gusto ko magpalipas ng gabi sa bangin ng Night Devil. Mag-isa. Sa Night Devil? Mag-isa? Makinig kang mabuti, Baki. Hindi mo pa kilala ang lugar na yon. Si Daddy. Naikwento na niya. Kung ganun, alam mo na rin palang bumabalot na misteryo sa bangin ng Night Devil. Huwag mo sanang minamalit ang kalikasan. Hindi ko ito minamaliit, Manong Anto. Pero kapag naiisip ko kung anong meron sa lugar na yun, gusto kong makatog sa takot. Kaya gusto kong pumunta. Handa ako sa panganib. Di halimaw na nakatira sa bangin ng Nightcliff. Naikwento rin ba yun sa'yo ni Yonjiro? Sa palagay mo ba makakabalik ka pa ng buhay matapos mo manggaling sa lugar na yon? Kaya nga gusto kong pumunta dahil gusto ko malaman! Patawad, hindi ko sinasadyang sumigaw. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Nakikita ko tuloy sa'yo ang ugali niya noon. Ang ganda ng gabi. Bakit? Dalhin mo na rin ito. Kung sakaling lusubin ka ng halimaw, wag mong kakalimutan isa sang Diablo. Diablo? Diablo. Night Devil ay ibang tawag sa kanya. 2 metro ang taas nito at sinasabing 150 taon na siya. Siya ang tinuturing ng lahat na salot ng mapayapang gubat na ito. Salot? Ayon sa alamat, maraming Night Devil apes na nakatira dito. Natatandaan ko pa nang mapatay ni Yonjiro ang isa sa kanila, nahirapan siya ng husto. Hindi sa minamaliit kita pero wala ka pa sa kalingkingan ng daddy mo. Manong Anto, salamat sa pag-aalala. Pero hindi ko to kailangan. Nababaliw ka na ba? Siyang tipo ng kalaban na gusto ko makasagupa, ang Diablong halimaw na yun. Bakit? Kung napatay ni Daddy ang ganong klaseng halimaw dati, yun din ang gagawin ko! Night Devil, lumabas ka. Di ako natatakot sa'yo. Ano yun? Bakit? Manong Anto! Matigas palang palat mong halimaw ka. Manong Anto!
ka na! Manong Anto! Lumayan mo siya! Ang lakas. Paano ko siya matatalo? Bakit? Tulungan mo ako! Hayop ka! Humanda ka! Ah! Ah! Manong Anto! Manong Anto! Hindi pa rin ba naiibsan ng sakit? Kailangan kasi natin ng tamang antiseptic. Bakit? Dalhin mo sa akin ang pulbura. Nasa mga kahon sa taas ng tukador. Pulbura? Tanggalin mo mula sa mga bala. Alam ko kung anong klaseng kamandag mayroon ng kuko ng halimaw. Napakaraming mikrobyo ang napupunta sa sugat. Kaya hindi sapat ang first aid para magamot ito ng gusto. Eto na. Maraming salamat. Pakiabot sa akin ang tuwalyang iyon. Eto. Anong gagawin mo? Bakit? Pindutin mo ang pulang buton sa radyong iyon. Ito? Eto na. Nagpadala ng SOS si Forest Ranger Antonai. Puntahan niyo siya sa destino niya ngayon din. Opo, parating na po. Malapit na kami, sir. Mula pagkabata, bahagi na ng buhay ko ang pakikipaglaban. Kahit ang mga magagaling natatakot sa akin, ito maipagmamalaki ko sa sarili ko. Kahit na natalo ako ng iba dati, naniniwala akong kaya ko pa rin silang talunin. Kailangan ko lang maging sayo pa. Hindi ako nakakakilala ng takot. Pero ngayon, sobrang nararamdaman kong takot sa halimaw na yun. Ginamitan niya ng pulbura para hindi kumalat ang mikrobyo. Ayon sa ulat, sinalakay daw siya ng isang halimaw na may 2 metro ang taas. Yan yata ang halimaw na tinutukoy sa mga kwento ng lugar na ito. Bata pa ako, naririnig ko ng alamat na yan. Ang sinasabing halimaw sa bangin ng Night Devil. Talaga? Kapag gustong patunayan ng mga sinaunang mandirigma ang kakayahan nila, pumupunta sila sa bangin ng Night Devil. Pero karamihan sa kanila, hindi na bumabalik ng buhay. Dalawa lang, sina Miyamoto Mosa at Yihari Bosa ang nakabalik para ilahad ang kanilang kwento. Wala na nakakita sa katawan ng mga hindi na nakabalik. Ang sabi nila, kinain daw ito ng halimaw sa bangin ng Night Devil. Pero ngayon, wala na sigurong ganong katapang para subukan ang kanyang sarili. Aba, hindi nyo naman sinabing higante pala ang pasyente. Kakain ako ng kakain. Kakain ako ng marami para lumaki ng lumaki ako at maging mas malakas. Susundin ko ang bilin mo, Manong Anto. Kailangan maging malaki ang katawan ko tulad mo. Gaganti kita sa halimaw na yon.
Sino kaya ang tatanghaling kampiyon ng pagtutuos na ito? Si Yuri Tchaikovsky o si Charles Bass? Siguradong kapanapanabik ang torneyong ito. Simulan na ang laban! Mr. Hanayama, simula na po ang laban. Mr. Hanayama? Tuloy-tuloy ang pagsuntok ni Bass kay Tchaikovsky, pero hindi niya ito matama-tama. Mukhang masyadong mabilis si Tchaikovsky para sa kanya. Isa kang hangal, Bas. Sa simula pa lang ng laban, halatang talo ka na. Bakit? Pasensya na po, ma'am. Pero wala na po akong makuha ang balita tungkol kay Master Baki. Huwag mo na isipin yun ni Kukawa. May ideya naman ako kung saan nagpunta ang batang yan. Huh? Si Baki. Malapit niya nang malampasan ng pagsubok. Anong pagsubok? Sa tuwing nagtatrabaho ang utak ng isang tao, naglalabas ito ng hudyat ng panganib kapag nasosobra na ito. Maaaring nakaramdam siya ng isang klaseng masakit. Kung ordinaryong tao siya, ipapahinga niya ang katawan at pag-iisip. Pero walang hanggan ang kakayahan ng utak ng tao. Kapag hindi niya pinansin ang hudyat na ito at magpatuloy sa pagtatrabaho, hindi na niya mararamdaman ang sakit. At makakaranas siya ng magandang pakiramdam. Ibig sabihin, lumalakas siya? Oo, kakaibang lakas. Pambihirang lakas na dulot ng endorphin. Endorphin? Hindi ba't sinasabing nakamamatay ang endorphin kapag nasosobrahan dito? Mapanganib? Tama ka. Walang kamuwang-muwang si Baki sa proseso. Basta na lang niya ito mararamdaman. At magiging mas malakas siya. Kaya ko to! Kaya ko to! Ah! Ano tong nararamdaman ko? Ano to? Iyan, ang brain endorphin. Kakaibang sigla ang nararamdaman ng isang tao kapag lumalabas sa utak niya ang mga brain endorphin. Ang sarap! Ang sarap! Parang ayaw kong tumigil! Parang sinasaniban ako ng kakaibang puwersa. Puwersang hindi mapapantayan. Pero Baki, simula pa lang yan ang pagsubok mo. Para maging magaling kang wrestler, marami kang pagdadaanan. Tapos na ang laban! Kitang-kita po natin mga kaibigan! Winner by knockout, Yuri Tchaikovsky! Kapag hindi mo nalampasan ang pagsubok, hindi ka aasenso. Gawin mo ang lahat para maging isa kang tunay na wrestler. Kung kinakailangan magbuhis ka ng buhay, gawin mo. Hoy! Lumabas ka dyan! Alam ko na dyan ka! Labas! Labas! Wala siya rito. Pero may nakita akong sulat. Sige. Kailangang malampasan ko ang pagsubok na ito. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Walang mangyayari sa buhay mo kung matatakot ka! Baki! Ha? Tulungan mo ako! Hindi ako papayag. Kailangan magtagumpay ako. Kahit mamatay ako, gagawin ko to. Hindi ako susuko.